Magandang araw. Maligayang pagdating sa Elixir. Ang formula ng pampanumbalik ay orihinal na natuklasan ng aking ninunong si Tsupyo noong siya'y naghahanap ng Elixir para kay Emperador Shaiwan. Handa na ito matapos ang mahabang pananaliksik. Boss Tsu, totoo bang kaya nitong magbigay ng walang hanggang buhay? Naturalmente. Ano pa ang iba nitong mahiwagang bisa? Talaga bang kaya nitong magbigay ng walang hanggang buhay? Totoo ba? May balitang interesado ang sindikato. Talaga bang hindi kayo natatakot? Master, tinawag mo ako. Aba, Sos Mariosep. Bata ka, ginulat mo na naman ako. 18 taon na, bihasa ka na. Wala na akong ituturo. Bumaba ka na mula sa bundok. Bumaba? Ibig bang sabihin nito, malalaman ko na ang aking pinagmulan? Teka lang, tigil. Mayroon akong huling misyon para sa iyo. Master, ang astig na ermitanyo mong imahe, nagkakalamat na. Sa loob ng 100 araw, protektahan mo ang isang henyong, nagngangalang Tsu Zaiheng, at ang nilikha niyang elitsir ng buhay. Automatikong mabubuksan ang agimat na selyado at ang iyong pinagmulan ay nakatago rito. Master, ang matandang ito, laging bigla na lang naglalaho. Pero pogi naman. Tandaan mo, lahat ng nasa paligid mo ay maaari mong gamitin. Xu Zaiheng. Xu Zaiheng. Nasaan ka ba talaga? Sige na, dito ka na muna tumira. Tsu Zaiheng, bakit ka tumatakbo? Tigil! Napangasawa mo na ang kapatid ko. Pamilya na tayo ngayon. Yang elitsir ng buhay, sabay na nating gawin. Xu Zaiheng. Ate, iligtas mo ko. Hulihin niyo siya. Iligtas mo ko. Aba, maganda pala ang 6 na to ay. Pagkatapos ng trabaho ni Kuya, ikaw naman ang paglalaruan ko. Tara! Ilang ulit ko siyang hinanap, nandito lang pala. Target acquired. Dinurog mo siya. Wala ka nang pakialam. Kilala mo ba kung sino ako? Ang boss ko ay... Ha? Patayin niyo siya. Halika rito. Sagot ko si Xu Zaiheng. Gets? Eight. Sobrang init ng pakiramdam ko. Nakakamatay na init to. Grabe, ang tapang naman ng bisa ng gamot na to. Huwag kang malikot. Kukuha ako ng basang tuwalya sa banyo para palamigin ka. Sabi ng huwag kang malikot eh. Buwisit talaga. Ate, sagipin mo ko. Mamamatay na ako, ate.
Ang pogi niya naman, sayang lang kung mamatay. Bahala na. Tutulungan na kita hanggang dulo. Sabi ni Master, henyo raw si Xuzayan. Pero bakit hindi niya binanggit na iyakin pala siya? Anong gagawin ko? Dito na talaga ba mauubos ang unang beses ko? Huwag kang magmukhang biktima dyan. Ikaw ang nagkusa niyan. Ginawa ko yon para iligtas ka, no? Tignan mo ito kung ayaw mong maniwala. Ate, iligtas mo ako. Malapit na akong mamatay, ate. Impossible to. Hindi ako to, bilang isang banal na asotea. Paano nangyari to? Ang asotea. Itong asotea na ito. Hay, tahan na. Alam ko na yan. Napakaduwag mo. Pero ako na bahala sa'yo. O eto, pambili mo ng gamot pampalakas. Lumabas ka na. Tungkol sa nangyari ngayong araw na to. Wag mong ipapaalam kahit kanino. Ang kakaiba mo naman. Ikaw mismo ang nagsabi na isa kang banal na asotea. Bakit parang ikaw pa yung galit? Hoy, ikaw, yung bago. Umayos ka dyan, parating na si Boss Chu. Magandang araw, Boss Chu. Aba, ang laking production naman nito. Ang forma nitong siksya o hengheng, ah? Boss Chu, ayos lang po ba kayo? Bakit laging nandyan para maningil? Tungkol doon, inatake ako kahapon. Kayong security department ay talagang may malaking pagkukulang. Aba, sa tantiya ko, ngayong araw, atakihin ka rin. At malaki na naman ang magiging responsibilidad ng security department. Anong ginagawa mo dito? Siyempre, bumisita para kumustahin ang magiging bayaw ko. At sino namang bayaw mo? Ay, sus. Pakasalan mo na ang kapatid ko. O kaya'y ibigay mo sa amin ang datos ng elitsir ng buhay. Huwag kang magmatigas. Dito sa Jing City, bukod sa aming pamilya Lee, sino pa ba sa tingin mo ang tutulong sa iyong protektahan ang elitsir ng buhay? Maraming lobo sa gamot. Ako lang ang tutulong. Nagmamalasakit lang ako. Binibigyan kita ng paan para mabuhay. Li Jingran, huwag kang masyadong mayabang. Anong pakialam mo? Kausap ko lang naman ang bayaw ko. Hoy, naglakas loob ka pang bumalik dito. Talagang makakalimutin ka yata. Di ka pa nadadala. Wow, hindi ba ikaw yung babaeng yun kahapon? Nag-shift ka na sa security? Tungkol sa nangyari kahapon, hindi ko pa nga nasisingil sa'yo yun. Ngayon, kusa ka pang nagpakita rito. Sinasabi ko sa'yo, puro eksperto ang tinawag ko ngayon. Sugod, bawal akong maungusan ng babaeng to. Anong klaseng security chief ako kung ganoon? Mga Brad, sugod. Sobrang brutal naman nito. Apusin nyo na siya.
Yan ang lakas nyo, tapos tatawagin yung sarili nyong eksperto. Sige, lipad. Eksperto. Ngayon, sapat na ba ang taas na to? Hindi nyo kayang talunin ang isang babae. Zhu Haiheng, gusto mo na ba talagang magkamatayan tayo? May mukha ka pa ba? Boss Lee, maglalakad ka ba palabas? O isabit din kita sa pader? Mabuti. Naku, lagot. Mga henyo, tunay na henyo. Zhu Haiheng, bibigyan kita ng 2 araw. Kung di mo pakakasalan ang kapatid ko, ipapalamon kita sa lupa. Sa ganyan kaliit na tapang, nangahas ka pang manindak. Iyak ng iyak. Okay ka lang. O okay lang. Teka, sinong iyak ng iyak? Zhao-un, anong klaseng? Security chief ka? Kung makapasok yung silipingan sa basahin ko, parang sarili nilang bahay lang. At ang security team mo, paano nakapuslit ng asasino, ha? Kung wala itong si Ling Sui, plano nyo bang abangan na lang ang bangkay ko? Patawad, Boss Chu. Kasalanan ko to. Tandaan mo, isa pang pagkakamali, tanggal ka na. Lumabas? Hindi, ako na. Boss, inimbestigahan ko, yung Ling Tzu na yon, Boss Chu. Wala akong nakuha ni isang impormasyon. 2 beses na niya akong niligtas, at hindi pangkaraniwan ang galing niya. Tamang-tama lang na manatili muna siya sa tabi ko. Para masubaybayan at di niya maikwento kahapon. Kahit kanino. Kahapon, Yung hepe ng seguridad na si Zhao-un. Imbestigahan mo siya ng mabuti para sa akin. Siesta. Isang pikit, isang dilat, di ba't lumipas na agad ang 100 araw? AME, paano kung pumikit ka at hindi na nagising? Inaway mo si Boskon. Dito ka pa magsiesta? Lumuhod at humingi ng tawad kay Boskon. Ang iingay ninyo. Ang tapang mong nakawin ang atensyon? Ngayon, mararamdaman mo kung gaano kasakit ang makuryente. Mga boys, sugurin na ninyo siya. Raa! Ang elixir ng buhay, sisimulan na natin ang mass production sa susunod na buwan. Ayusin natin lahat ng potensyal na aberya ng sabay. Kapag tuloy na supply, tuloy ang pagsubaybay. Sage. Boss Chu, masama. Sinugod ni Zhao kung may pamalong kuryente. Si Ling Tzu, nakulong niya ito sa pahingahan. Ano? Are, dahan-dahan lang. Tigilan mo na. Naku, lagot. Tumigil kayong lahat. Sisling, mas epektibo to kapag masakit. Dati kasing nag-aral si Bonso sa isang masahehan sa Sina, kaya ipagkatiwala mo na lang sa Kinto. Pumunta ka sa opisina. Kunin ang bamboo set para masahe. Maglalata ako kay Sisling mamaya. Ah, Sage. Boss Chu, baka gusto niyong makipag-usap muna kay Sister Ling. Mauna na po kami. Alis na. Huwag kayong umalis, hindi pa ako tapos magmasahe. Sisantihin ko na ang Zhao-kun na yan bukas. Naimbestigahan ko na yung assassin noong araw na yon. Pinapasok ng Zhao-kun na yan. Tungkol sa bagay na to, siguradong may kinalaman si Li Jingran. Sigurado akong may kinalaman siya. At ang pamilyang Li ay taga-Heyman ba? Sindikato, yun ang malakas militar na kaya makipagdigmaan sa isang bansa. Isang illegal na grupong medikal. Mula pa nang lumabas ang orihinal na serum. Inututukan na nila ito. Ganoon ba? Talagang magiging madugo at magulo ang laban na ito. So bakit mo pa ginagawa? Ginagawa ito ni Boss para sa ikabubuti ng mga tao. At syempre, para na rin sa kanyang Chowking Mei. Ling Tzu, maging bodyguard kita. Magsanib puwersa tayo para protektahan ang pampanumbalik. At wasakin ang Himan ba?
Nagkakawasak ang himan ba sa lagay mong iyan? Malala ka na, bumaba ka nga. Dahil sa grabing banta ng kalaban, simula ngayon. Babantayan kita 24 paghahatid ito sa lahat ng anggulo. Walang patid na proteksyon. Walang patid na proteksyon. Itigil mo yung drama, mag-grocery tayo ngayon para sa mga gamit mo. Simula ngayon, titira ako sa inyo. Ano? Boss Yu, nabigo ako. Hindi pumayag si Su Zhaiheng sa alyansa. Pati ang head of security na si Zhao, kun na nasa loob ng Tsugru. Inanggal na rin. Magkape muna tayo. Boss Yu, may dumating kasing babae sa tabi ni Su Zhaiheng. Isang misteryosong babae. Hindi ko siya kayang talunin. Hay naku. Wala rin akong maasahan. Sa inyong mga hamak. Kasalanan ko po, mahina ako. Mahina talaga ako. Alis na tayo. Dahil ayaw makipagtulungan ni Su Zhaiheng, imbitahan na lang natin siya ng sapilitan. Gawin ang dating estilo. Isang buhay, 10 milyon. Saich po. Pati si Li Hu, ang number 1 na killer, kikilos na rin. Ling Tsui, Su Zhaiheng. Maghintay na lang kayo ng kamatayan. Namiss ko na naman yung stick kanina, Wise. Sabi ko sa'yo, puro synthetic lang naman yung stick na yon. Anong problema? Teka, masyadong tahimik. Mag-ingat ka. Ang tigas naman. Seryoso. Ngayong oras na to, nang isnab ka pa. Hindi ba siya yung number 1? Sa listahan ng mga killer, si Li Hu. Yang mala-meteor na armor niya, kahit kanyon hindi yan mababasag. Yang kakaibang baril naman niya, isang bug level na sandata. Kahit saan tumama, nagiging kaparangan. Noon pa man, gusto ko na siyang kunin bilang bodyguard ko. Hindi ko inakalang maagaw pala ng Heyman pa. Patay na talaga tayo. Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Toothpick at dental floss. Hindi mo seryoso. Gagamitin yan para patumbahin siya, di ba? Huwag kang magbiro, ate. Siya sila ang number 1 killer na. Kailanman hindi na bigo. Tara na, tumakas na lang tayo. Sino bang nagsabing hindi siya kayang talunin ng toothpick at dental floss? Isang hamak na toothpick at dental floss? Gusto nyo akong kalabanin? Walang makakatusok dito. Walang makakatusok. Itong maliit kong toothpick, kaya yan. Ano? Impossible to. Ayoko ng baril. Baluting walang makakatusok. Kadiri. Paalam, number 1 loser. Huwag kang malikot dyan at umupo ng maayos. Okay. Hayop ka. Ate, ang astig mo kanina, grabe. Wala lang yang himan ba nila? Basta nandyan ka, sigurado magtatakbuhan yang mga yan na parang mga daga. Walang matitira sa kanila. Talaga? Parang may naalala akong nagsabi kanina na gagastos daw siya ng malaki. Para protektahan ni Li Hu. Aray. Ang sakit, grabe. Relax, hindi ka mamamatay. Kapag nalate pa ako ng lagay ng gamot, baka magsara na tong sugat mo. Ate, ang sakit talaga. Masakit pa ba? Mukhang masakit dito sa parteng to. Dito.
Boss Chu. Boss Chu, hindi ka pwedeng mamatay. Paano na ang pampanumbalik kapag nawala ka? Kapag nawala ka, si Xiao Qingmei. Tama na. Buti na lang nandyan si Ling Sui para protektahan tayo. Gasgas lang yan, wala yon. Jiling, malaki ang utang namin sa inyo. Ang tanging magagawa lang ng Boss Chu namin ay ibigay ang kanyang sahod. Sariling mukha. Imbestigahan mo na. Ate, matulog ka na ng maaga. Ito henyo. Huwag kang atat, bata. Pagkalipas ng 100 araw pa, selyo mababasag, wasak ang agima. At mawawala na ang tanging bakas para mahanap ang mga magulang mo. Matandang buwiset ang daya mo. Ate, tulog ka na ba? May dala akong magagandang gamit para sa'yo. Tadaa. Pananggalang. Di tatablan ng anumang saksak. Bakal na salawal. Kailangan ding protektahan ang mga importanteng parte. Ate, lahat ng to ay pinag-isipan ko ng mabuti para sa'yo. Napaka-insensitive na lalaki, pabigat ka lang. Sakali ka na sandali, makakapagligtas talaga ito ng buhay mo. Hindi ko to kailangan. Itago mo na lang yan para sa sarili mo. Huwag mong sabihin kailangan ko siyang protektahan sa loob ng 100 araw. Hindi pwede. Mukhang, hindi ko pwedeng hayaang petiks lang ang lalaking to. Anong gagawin mo? Siyempre, mala-impyernong pagsasanay. Simulan mo ng tumakbo. Ayoko na. Pag tumakbo pa ako, masusuka na talaga ako. Kung di mo kayang tumakbo, mag-ensayo ka ng espada. Panoorin mo. Subukan mo. Magsanay ka ng baril. Di naman to nakakapagod, di ba? Aba, ang galing. Subukan mo. Malamang magaling din yang lalaking yan ay. Aba, putek. Aksidente lang yon. Hoy, masamang balita, Boss Chu. May technical bug ang pampanumbalik. Nagkakagulo na sa research development. Ayos yung bug na yan ah. Magandang bug yan. Pupuntahan ko na ngayon. May technical bug daw yung pampanumbalik. Kailangan kong asikasuhin to. Basta alam mo gamitin ng mga armas, okay na. Pinaalis ko na si Zhao Kun. Kung gusto mo pa ng training, sa'yo na ang security team. Dapat siguraduhin mong sanayin sila. Para maging mga elite na sundalong kayang lumaban ng 1 kontra 3. Sa inyo ako asa para wasakin ang Himanba. Sige pa. Isang maliit na bug solved na. Boss Chu, tapos na nga tayo rito. Pero yung mga nasa security department, puro pasaway ang mga yon. Si Ling Tsue, babae lang, kaya niya yon? Sisiw lang yon.
Tres, pasado. Baraha. Bomba. Niloloko mo ba ako? Tres lang, baraha agad? Naglalaro pa kayo? Nandito na ang magtatanggal sa inyo. Nagpapahama ka ba? Magandang dilag? Simula ngayon, ako na ang boss ninyo sa departamentong ito. Simple lang ang kahilingan ko, kaya niyo bang lumaban ng 1 kontra 3? 1 kontra 3? Tingnan mo tong kamao ko. Ma'am, ibaba mo na ko. O sisingilin ka ni Boskon. Si Zaukon. Matagal nang pinalayas yun. Dito, ako na ang masusunod. Gets mo? Tatawagin ko na lahat ng tauhan para makinig sa'yo. Ganyan nga. Tara, alis na. Mga ordinaryong gwardiya lang kami, hindi special forces. Basta mabantayan ang gete, okay na yun. Bakit kailangan pang makipaglaban? Ma'am Ling, sige po, kayo na po ang magsalita. Simula ngayong araw na ito. Matinding pagsasanay. 6:00 ng umaga, jogging. Umaga, labanan. Hapon, barilan. Sa loob ng 1 buwan. Ipahuhusay natin ang reflexes, stamina at lakas. Bawat matutunang kasanayan, dodoble ang bonus. At bago magsimula ang training, Magpakabuso kayo. Hotpot o barbecue, lahat pwede. Mabuhay si Ma'am Ling. sige, go. Sige, sabay tayo pauwi. Mag-ingat ka. Lihu, huwag mong akalaing di na kita makikilala. Dahil lang nag-iba ka ng anyo. Gagawin pa rin kitang basang sisiw. Hiya ka pa ba? Tigil na. Ang liit mong tao, ang laki ng yabang. Tingnan nga natin sa 3 hakbang, kung ang kamao mo ang mas mabilis, o ang baril ko. Ayos ka na ba? Ayos lang. Tago. Gusto mo bang mamatay? Zihong, Su Zihong, hindi kita hahayaang mamatay. Bawal kang mamatay. Zihong, Isang buhay para sa isang buhay, sulit na to. Zihong. Tapos na ba kayo? Tapos na. Sinisigurado kong hindi na siya makakatayo habang buhay. Tignan mo tong sarili mo, ang gulo-gulo mo na naman. At gusto mo pang makipagpalit ng buhay sa akin? Tumigil ka sa kahibangan mo. Impossible to. Tinamaan ka ng patalim ko. Bakit wala kang sugat? Proteksyon kontra bala at saksak. Para sa mahal ko. Salamat sa iniwang meteoric armor. Binago ko lang ng kaunti, ayos naman ang resulta. Anong tawag dito? Isinusubo sa iyo ang sarili mong gamot. Ikaw, Ang tapang mong pakialaman ang tao ko. Sawang-sawa ka na ba sa buhay? hindi ko akalain ang dami ko nang napatay, pero sa bandang huli, sa isang babaeng tupa ko babagsak. Magsalita ka. Sino ang nagpadala sa iyo? Ano naman kung malaman mo? Isa lang akong maliit na alipors. Akala mo ba kaya mo silang protektahan? Si Chu Zihong at ang elixir ng buhay, ang armadong puwersa ng Himan ba? Kayang tapatan ang isang buong bansa,
at punong-puno ng mga bihasang mandirigma. Lahat sila ay umabot na sa tuktok ng kakayahan. May mga mandirigma ang himan ba? Akot na? Maghanda na kayong mamatay ng gwapong yan. Ang daldal mo. Kahit kailan, hindi ka talaga natutong maglinis ng bunganga mo. Huwag kang matakot. Mula ngayon, si ate na ang magtatanggol sa'yo. At huwag na huwag ka nang tatayo sa harapan ko para protektahan ako. Boss Yu, masamang balita. Patay na si Lihu. Anong pinagkakaguluhan mo? Ang jologs ng dating mo. Natatakot tuloy ang alaga kong daga sa ingay mo. Boss Yu, baka pwedeng mag-back out na tayo? Sej, walang problema. Salamat, Boss Yu. Ayusin ko na ang lahat para umatras tayo. Teka muna pala. Kung atras tayo ngayon, parang wala na rin naman kayong silbi ng pamilya mo. Di ba? Inakot mo kasi yung mga alaga ko kanina. Aya ikaw na lang ang pumalit sa kanila. Subukan mo nga itong bago kong timplang lason. Ginoong Lai, bakit ka tumatakbo? Mga bata lang naman ang takot sa injection. Ang sagwa tingnan. Linisin mo yan. Boss, sina Lingchu at Sushayheng. Bakit ka nagmamadali? Kami ay mga lehitimong negosyante. Hoy, yung puro patayan, pang sindikato ang drama. Napakabaduy. Sich nga, padalhan mo ng imbitasyon si Sushayheng. Sabihin mo, gusto ko ang talino niya. Bukas ng gabi, alas 6. Maghahanda ako ng salusalo para sa kanya. Siyempre, sa isang henyo. Dapat may respeto at klaseng pagtangga. Huwag kang mag-alala, si ate ang bahala. Tumakbo ka pa, nandito ka na rin lang. Halika na. Ay, Lingsu, hindi ito biro. Itong si Hanyu, ibang-iba siya sa walang kwentang si Li Jingran. Siya ang nag-iisang pinakamamahal na anak ng boss ng Himanba. Grabe ang pagmamahal sa kanya. Nabalitaan ko sa Himanba. Halos lahat ng kapangyarihan at tauhan nasa kamay niya. Siya mismo ay isang henyo sa medisina at negosyo at napakalupit ng mga pamamaraan. Ang dahilan kung bakit lumakas ng ganito. Ang Himanba ay dahil lahat ng kumalaban sa kanila, ubos na ang lahi. Hindi ba sabi mo, magsasanib sa tayo para protektahan ang pampanumbalik? At wasakin ang Himanba? Tara! Pag-isipan muna natin mabuti. Kailangan ng masusing plano. Sabi mo pa, itataboy mo sila na parang basang sisiw. Tumigil ka nga. Yabang ko lang yon. Puro yabang lang talaga. Anong gagawin nyo? Kapkapan siya. Rebe, isa kang alamat na henyo. 3 toothpick lang. Huwag kang kampante, baka masaksak ka. Papasukin mo sila. Nakakahiya namang makipag-away sa isang babae. Hindi ko inaasahan na ang kilalang Boss Yu ay isang duwag na daga. Takot na takot sa isang maliit na toothpick. Pasensya na, hindi naturuan ang mga tauhan ko. Bastos sila. Maupo kayo, maupo kayo. Ang sarap ng karneng ito, kailangan mong isausaw sa kumukulong mantika. Ito pataas, 8 pababa, doon lang sumasarap. Masarap ang karneng ito. Tikman mo. Mali po ang pagkakaintindi.
Kasi ako, vegetarian ngayon. Vegetarian. Vegetarian? Anong ginagawa mo? Wala kang alam, lumayas ka. Opo. Vegetarian ha. Hindi magandang ugali yan. Tupa. Vegetarian din naman yan ha. Ah, boss Yu, yung sa amin kasi may asikasuhin pa kami, kaya mauna na kami, ha? Bakit ka nagmamadali? Kasi kami ni Kuya, masasabi kong parang magkapatid na agad ang turingan. Huli man ang lahat. Labis akong humahanga sa talino ni Kuya sa pananaliksik. Ang totoo, ang pakay ko kay Kuya ngayon ay pag-usapan ang isang panalo-panalong bagay. Anong panalo-panalo? Alam mo naman, kaming Himan ba? Hawak namin ang kalahati ng medical resources at channels sa buong mundo. Itong pampanumbalik, pag napunta lang sa kamay ko, para mamonopolyo ang merkado, imatsimize ang halaga. Kapag pumirma ka lang, sa loob ng isang taon, sisiguraduhin kong ang tsuklan mo ay magkakandakuba sa dami ng pera. At magiging ikalawang pinakamakapangyarihang angkan. Pangalawa lang sa amin ng Himan ba? Sa oras na yon, pera, kapangyarihan, at katayuan, makukuha mo lahat. Hindi ba't panalo-panalo yan? Gusto mong imonopolyo? Bakit hindi? Inimbento ko ang pampanumbalik hindi para maging kasangkapan sa pangangampang ng pera para magpagaling at mabligtas. Para sa mga taong tunay na nangangailangan nito. Nakakabilib ang pag-isip ni Boss Tsu. Kailangan kong magmuni-muni. Paano kung ang kontratang ito ngayon? Pipilitin kitang pirmahan? Sayang naman Mukhang wala nang pipirmahan. Pasaway, natanggal na ang dalawang chopstick. Mukhang ang hapunang ito. Wala nang kakainin. Sumi. Mas delikado kay Lihu. Lingsue, kailangan mong mag-ingat. Nakakaaliw. Sage, tama na. Sa laban nasisimula ang pagkakaibigan. Lingsue, di ba? Ikaw ay may talento. Gusto mo bang sumali sa Heyman ba? Magkano ang ibinabayad sa ni Tsu's Hiheng? Dodoblehin ko. Hindi, gagawin kong 10 bises. Nakakatempt yan, Wala naman talaga akong karanasan sa pagpapaamo ng aso. Nakakabago to. Sa Jing City. Ikaw ang unang nagsabi sa akin yan. Mukhang ang binibining Ling ay talagang hindi pinahahalagahan ang sarili niyang buhay. Nakita na namin ang kaya nyo, aalis na kami. Tama na, anong ginagawa niyo? Puro na lang away at patayan araw-araw. Ilang beses ko na bang sinabi, lehitimong negosyante tayo. Hayaan niyo na silang umalis. Patay. Patay. Hindi nakuha ni Himingyu ang elixir ng buhay. At ngayon, napahiya pa natin siya. Siguradong hindi niya ito tatantanan. Focus lang sa pampanumbalik. Ako na. Mula nang pumanaw ang mga magulang ko, mayroon pa palang ganitong tao. Nalubos akong sinusuportahan at pinoprotektahan. Hoy, bilisan mo. Bumilis ka, baka mabago pa ang isip ni Hemingyu. Tara, Sige na, papunta na. Boss Yu, sigurado ka bang pakakawalan na natin sila? Relax, pakuluan ng matagal. Para lumasa, iparating mo ang mensahe ko. Bawal mag-supply sa Tsu. Giea na ito. Handa kayo? At isa pa, kasimulan na si Zhao. Yung mga gamot na nandiyan ngayon, siguraduhin mong wala nang matitira. Nga pala, may isa pa. Yung laging sinasabi ng mayamang bida sa mga short drama. Ano nga yun? Boss Yu, malugi na kaya ang pamilya Tsu? Ama, yan na yun. Ako ang masasabi niyan sa susunod, ha? Sage, ayusin ko na.
Ipapa-short sell natin ang shares ng Pamilya Tsu. Lalagasan natin. Ang pamilya Tsu dapat nang malugi. Naku, hindi pwede. Itong si Heminu, tiyak na may gagawing masama yan. Yang firewall, kailangan pang dagdagan ng 3 layer. Hay nako. Sa tingin ko tong sunog na to, mukhang mahirap ng pigilan. Grabe naman, 3:00 na ng madaling araw. Ganyan ka pa rin kasipag. Teka, bakit suot mo yung damit ko? Kakalaba lang kasi ng mga damit ko, basa pa. Kaya hiniram ko muna yung sayo. Diyos ko, patawad. Hindi kita tinitignan sa dibdib, ha? Ano nang nangyayari sa'yo? Medyo mainit lang ang katawan ko ngayon. Anong mainit? Huwag kang matakot. Ituwid mo iyang likod mo. Kahit anong klaseng pambabastos pa ang gawin sa'yo ni Heminu, lagi kitang ipagtatanggol. Si Olinzi, mas mabuting may. Napakalaking emergency ka ngayon. Boss Tsu, nasusunog na ang bahay. Lumalagapak ang kumpanya. Lahat ng supplier ng sangkap, sabay-sabay na nag-cut off. Sabi nila, sino mang magkangkang supplyan tayo. Mawawasak ang bodega ni Himan ba at haharangan ang negosyo nila. Sinasadya nilang patayin tayo dito. May pinirmahan naman akong kontrata kay Boss Zhang. Bakit bigla na lang silang pumuputol ng supply? Ayos lang, ayos lang. May stock pa tayo ng mga sangkap sa bodega sa labas ng lungsod. Aabot pa yan ng ilang araw. Tama. Boss Tsu, bagong balita. Yung bodega ng sangkap sa labas ng lungsod, dinambong na rin. Ni isang dahon ng sangkap, walang naiwan. Sobra na sila. May mas malala pa. Sinadya nilang ibagsak ang presyo ng stocks natin. Wala nang kalahati ang halaga natin sa merkado. Ang mga shareholders, nagsisigawan na. Ano nang Tatanggalin kanila bilang presidente. At ang kumpanya'y ibibenta ng palugi kay Heminu. At pati ang formula ng pampanumbalik, isasama bilang freebie. Wala na lahat ng pinaghirapan ng mga magulang ko buong buhay nila. Matatapos na sa mga kamay ko. Huwag kang matakot. May solusyon din to, huwag kang mag-alala. Boss Tsu. Nabalitaan ko, ikaw at si Miss Ling, halos baliktarin na ang mundo. Sa paghahanap ng mga sangkap na to, nagkataon lang. Lahat sila ay bumibisita sa akin ngayon. Yung panghahijak ng kinlonggang sa mga sangkap. Kayo pala ang may gawa noon. Boss Tsu, wag naman po masyadong masakit ang salita. Kami po ay nagmamanage lang nito para sa inyo. Kung gusto nyo makuha ulit ang mga sangkap na ito, hindi naman mahirap. Sabi ng boss namin, sa loob ng 3 araw. Ibigay nyo ang formula ng pampanumbalik. At kung hindi ko ibigay, Huwag ibigay? Napakadali lang. Itong mga sangkap na ito ay gagamitin na lang naming panggatong. Kung gaano kalaki ang apoy at kung dadaan ba ito sa hangin. Papunta sa laboratorio ng Tsu. Yun ay hindi na namin sigurado. ikaw, Hamon ng King Longgang ay lumalaban ng ganito. Isang titik lang ng daliri ko. Kayang-kaya kitang durugin. Ganda, di ka naman basta-basta eh. naku, seryoso na talaga itong si Heminu. Sa legal, short selling. Sa illegal, panghahijak ng gang. Talagang gustong ipitin ang angkan natin hanggang sa mamatay tayo. Tigilan mo yung pagka-emo mo. Wala akong alam sa stock market. Ikaw na ang dumiskarte dyan. Tungkol naman sa King Longgang, Anong gagawin mo? Sinasabi ko sa'yo, hindi mo sa pasukin ang kinlonggang. Ang dami nilang bantay sa labas. Mas marami pa sa higla ng buhok mo. relax. Ako, gusto ko lang magpa-manicure.
Mas galante pa rin si Boss Chu. Akala ng grupo ni Zhao. Wala na talaga akong pera. Dahil sa karangalan ng gang, nagtiis sila ng gutom para magpakamatay sa akin. Pag nakuha ko na ang formula ng pampanumbalik ng pamilya Su, may bibenta ko to ng ilang milyon at tatakas ako dala ang pera. Maghanap ng isla, yumaman. Sinong may pake sa mga mahihirap na yan? Buhay o patay, wala akong pakialam. Ang bigat. Ang tunay na pagkadismaya hindi yung nagwawala ka sa galit. Sino ka? Paano ka nakapasok? Hayaan mong magpakilala ako ang lola mo. Ang pangalan ko ay Lingsu. At gaya na nakikita mo, Pasok lang ako, walang takot. Akala ko kung sino, ikaw lang pala ang bodyguard ni Tsu Zaiheng. Maganda, hindi biro ang galing mo. Mahigit 100. Tauhan ng King Longgang sa labas. Ni isa hindi ka napigilan. Alam mo, yung mga hipon at alimango sa labas. Napakasipag nila, di ba? Hay iniisip ko lang kung malalaman kaya nila. ang tunay mong mukha ibubuwis pa kaya nila ang buhay nila para sa'yo. Mamatay ng dahil sa'yo. Ineng, huwag kang magmagaling dito. Matagal na ko sa Jing City. Ang dami kong tauhan. Mga katulad mong may konting galing. Pero akala mo kung sino, mga babaeng yan, ang dami ko nang nakita. Sa tingin mo, mag-isa ka lang. Makakalabas ka ba dito ng buo at walang galos? Maniwala ka sa akin, kaya kita. Ayan na naman. Wala ka na bang ibang script dyan? Bitawan mo ako. Ako ang boss ng King Longgang. Ang lakas ng loob mong saktan ako, ang mga tauhan ko, hindi ka nila palalampasin. Ay, nakakatakot naman. Tulong! Ang boss nyo. Bihag na ngayon. Kung di nyo siya ililigtas. Pipilipitin siya hanggang maging basahan. Anong gagawin mo? Kahit sumigaw ka hanggang mawala ng boses. Walang sasagip sa'yo. Sabi na nga ba, yung mga piling tauhan mo. Sa sobrang malnutrisyon, nasa labas sila ngayon. Sabay-sabay na natutulog. Eh kasi naman, lahat ng biyaya, sinolo mo. Kawawa naman sila. Gunainay, nagkakamali ako. Alam kong mali ako. Pakiusap, palayain mo na ako. Magiging alipin mo ako. Aba, wag na. Ang tawagin mo mang hayop ay isang insulto pa sa mga hayop. Ngayon, tawagan mo si Zhao. Ibalik nyo ang mga halamang gamot na ninakaw nyo. Sa parehong kondisyon. Kapag may nawala kahit isang dahon, papatayin kita. Sitch, tatawagan ko. Tatawagan ko na ngayon. AMEA. Daan-daang tao namin ang nagbabantay. Lahat armado. Ikaw ang may gustong mamatay. Hija. Huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Bilisan mo. Boss, anong problema? Akadala lang ng mga halamang gamot sa bodega. Bakit ipinapabalik mo? Nakakapagod. Abala. Yang si Tsu Zaiheng, basang sisiw na yan. Sa tingin ko, ang basang sisiw ay ang boss ng King Longgang nyo. Huwag ng maaming satsat, Ling Chue. Ngayong araw na to, pagbabayaan mo to. Kuya, Ling Chue, papatayin kita. Hoy, teka muna. Ano ba to? Ilang daan lang kada buwan, magpapakamatay ka na dyan. Sabi ng boss nyo wala raw pera, maghigpit daw kayo ng sinturon. Isinusugalin niyo buhay niyo para sa kanya. Sarili lang niya. At tumakbo na. Naninira lang yan. Magkakapatid tayo, di ba? Solid tayo. Akala talaga ng grupo ni Zhao wala akong pera? Dahil sa gang, hinihigpitan nila sinturon para sa akin. Pag nakuha ko na yung formula ng pampanumbalik ni Tsu, pag nabenta ko, to ng ilang milyon. Sibat na ako. Bahala kayo sa buhay nyo. Kuya? Sabi ko na may milagro. Hiningi 100? Wala raw. Humingi lang ako ng 100. Ayaw niya akong bigyan. Tapos siya pala nagtatago lang ng kayamanan. Aw, lipas na tinapay. Akala namin gipit ka. Yun pala pinaglalaruan mo lang kami. Pa kaming mga unggoy sa'yo. Kuya, Zhao 2. 5 taon akong naging alalay mo. Ganito ka makisama sa akin.
Wala tayong magagawa, di ba? Kasalanan yung tanga kayo. Ano ba? Ang dumi ng laro na naman. Sige, mamatay ka na. Boss, Hatiin ang pera. Sa akin na kayo susunod ngayon. Magpakabait kayo. Bawal ang gumawa ng kalokohan. opo, Etling. Tara. Dalhin na natin ang gamot kay Xuzihe. Putol na ang supply ng sangkap. Pinigil ng King Longgang. Ang presyo ng stocks. Halos hubad na ang puwet sa kababaan. Dapat may paliwanag ka sa amin. Anong akala mo? Sasabay kami sa iyo sa pagkalan ng sikmura. Nagsalita na ang Himan ba? Basta pumirma tayo, ibenta sa kanila ang kumpanya pampanumbalik. Iwanan tayo ng 10% parte. Mas mabuti na yon kaysa ngayong. Bangkarote na. Ama, hindi sa hindi ka namin sinusuportahan. Pero, malulugi rin lang ang kumpanya. Kapag tinatagal pa natin to, ubos pati huling sentimo ng ipon namin. Mga tito, kayo ang mga veteranong haligi ng KSU. Ilan naman nga, di ba ninyo alam? Yang alok nilang 10%. Matamis na bitag lang yan. Para lang sa kapirasong interes na yan. Sisirain nyo na ang pinaghirapan nyo habang buhay. Dahil kami ang mga veteranong haligi, mas malinaw ang paningin namin. Ngayon, 2 lang ang daan sa harap ng KSU. Isa. Pumayag kang lumagda, ibenta ang kumpanya sa Himan ba? Makakain pa rin tayo. Pangalawa, bumaba ka sa trono. Umalis ka sa pwestong CE, yan. Huwag kang pangtay na nakatambak sa kubeta. Aba, si Zhong Dazong pala. Sa wakas, dumating ka na. Kapag nandito ka, ang kumpanyang KSU, maliligtas na. Siya ang nakababatang kapatid ng yumaong Boss Tsu. Ang pangalawang tiyuhin ni Boss Tsu. Mukhang ngayon, si Boss Tsu. Wala nang magagawa kundi ibigay ang trono. Noon, nagkagulo ang tatay mo na ibinigay ang KSU sa'yo. Sa isang batang walang alam. Mahina ang loob, amoy gatas pa. Sa oras ng kagipitan, kailangan pa ng tulong mo, Tio Tsu. Sige na, pumirma ka na. Tio KSU, ang pag-unlad ng kumpanya ay nasa kakayahan at mabuting kalooban. Hindi sa pagluhod at pagiging aso ng iba. Aya ka bang buhayin ng konsensya? Wala ni isa sa mga tumapak sa Himan ba ang nagkaroon ng magandang kahinat na? Gusto mo ba kaming ipahamak kasama mo? Tama, Boss Tsu. Pagnanakaw ng gang, pagbagsak ng stocks. Malapit nang malugi ang KSU Corp. Kaya ikaw, gumising ka sa katotohanan. Huwag kayong mag-alala, mga tito. Ang problema sa stocks at herbs. Gumagawa na ako ng paraan. Ha? Ikaw ang gagawa ng paraan? Akala mo ba? Kitilin ang munti mong buhay. Pamangkin, tigilan mo na yung katigasan ng ulo. Kung hindi mo kaya, huwag pilitin. Pirmahan mo na. Pirmahan na. Bilisan mo. Sino nagsabing hindi kaya ng Xuzihe ko? Bayaw, hehe. Ito. Ang King Longgang. Zhaoqi. Simula ngayon, ang King Longgang. May bago ng amo. Mula ngayon ako, Zhaoqi, at ang aking mga tauhan. Susunod sa bawat salita ni Sister Ling at ni Bayaw. Ang sinumang mangahas na galawin, kahit isang hibla ng buhok ng KSU Corp, ay ituturing kong kaaway ng King Longgang. AME. Susunod sa bawat salita ni na Sister Ling at Bayaw. Zhaoqi, tinalikuran mo ang Himan ba? Hinding-hindi kanila. Patatawarin. Kayong lahat. Baliw na ba kayong lahat? Xuzihe, wala akong pakialam kung magkano ang ibinayad mo. Pasuhulan si Zhaoqi. Pero sa pagtapak mo sa Himan ba, hindi ka kayang protektahan ng King Longgang. E di papuntahin mo ang Himan ba rito. Sila ang kausapin ko. Isang hamak na bodyguard ka lang. Ang lakas ng loob mong magmalaki dito. Gusto mo bang palayasin kita ngayon din? AME. Tama na. Sa ganitong sitwasyon, pinagtatanggol mo pa ang isang babae. Ginalit ng KSU Corp. Ang Himan ba? Malapit na tayong mapahama. Nga, ginalit natin ang Himan ba? Anong gagawin natin? Pangako ko sa inyong lahat. Sa ganitong hapon lang, muling babangon ang KSU Corp.
Pamangkin, masyado mo nang pinalilipad ang yabang mo sa langit. Alyanak, ang galing mong magpalahaw. Pwede tayong pumirma ng kontrata ng pustahan. Kapag natalo ako, kusang bibitaw sa pwesto bilang CEO. Sige, dadagdagan ko pa. Kapag natalo ka, ibigay mo ang datos ng pampanumbalik at lumayas ka sa pamilyang Tsu. CJ, at kung manalo ako, kayong lahat. Napasimuno ng gulo kasama Kationg Air. Ibibigay niyo lahat ng shares niyo at lalaya sa Tsu Group. Jaiheng, nananaginip ka ba ng gising? Isang hapon lang. Gusto mong buhayin ulit ang Tsu Group? Bagsak na ang stocks. Nagpapantasya ka pa rin dito? Sige, pumipirma kami. AME. Hoy, pamangkin. Maganda yang pagiging agresibo ng kabataan. Pero, kailangan mo ring harapin ang katotohanan. Hahaha, mamayang gabi, hihintayin kong ibigay mo ang pwesto mo bilang CE at ang datos ng pampanumbalik. Pagdating ng oras, huwag kang iyak-iyak at magdadrama sa harap ng tiyuhin mo. Ha? Ana, ayo na. Sila ang mga veterano na kasama ng ama ko noon. Bakit ngayon ay? Sige na, huwag ka nang malungkot. Nagbabago talaga ang tao. Hindi lahat kayang panindigan ang prinsipyo. Ikaw kaya mo. Ayos na yan. Ha? Isa pa, gamitin natin ang pagkakataong ito para tanggalin ang lahat ng bulok sa Tsu Group. Simula ngayon, magaan na ang laban. Tama ka. Trabaho na. Assistant Lin, tawagan ng senior at bilisan ang invest. Ipasa mo na rin ang pinakabagong datos ng clinical trial ng pampanumbalik. Para kumalma ang mga investors. Sige, tatawagan ko na sila. Zauke. Mas kakilaban sa laboratorio ang mag-asin hapon. Ngayong araw para siguradong walang aberya. Sigurado yan, bayaw. Garantisadong tapos ang misyon. Hahaha. Pamangkin, alas 5:30 na. Nabuhay mo ba ang grupo, Tsu? Nagsasayang ka lang ng oras, ayaw mo pang sumuko. Pinatagal mo patuloy tayo. Sa huli, ibibigay mo rin naman ang pampanumbalik at maglalaho ka sa grupo, Tsu. Sigurado ka bang ako ang maglalaho at hindi ikaw? Boss Tsu. Pumasok na lahat ng puhunan. Ang stock natin, tumaas ng 200%. Ano ito? Impossible. Alagang imposible. Su Zaiheng, niloloko mo ang datos. Hindi ito totoo. Sa loob si Inugang, nagdala agad ng sangkap nagpatatag ng samahan. Sa labas, ipinalabas ang resulta ng clinical trials. Dumagsa ulit ang mga investor, sumipa ang stock. At may international collaboration pa tayo sa mga senior sa ibang bansa. Pati na ang biglaang pag-endorso ng mga eksperto. Bumalik sa normal ang datos, Tito. Di ba dapat masaya ka? Sig. Sinwerte ka lang, bata. Teka. Anong gusto mong gawin? Mukhang nakakalimutan na ni Tito ang pustahan natin. Dapat mo nang tuparin. Kami. Ginagawa lang namin ang lahat para sa kumpanya. Para sa kumpanya, kaya pala pinag-anulo mo ito. Para magsilbing aso ng himan ba? Nagpapasikat ka na ah. Ako ang nakatatanda sa iyo. Ese, Payong kaibigan. ang ingay. Sa edad mong yan, nagdadabog ka pa riyan na parang bata. Hindi ka ba nahihiya? Pwede akong biglang pumitik. Sundin nyo na lang ang napagkasunduan. Pirmahan nyo na ang EAM agreement. Kundi,
Mag-ingat kayo pauwi. At huwag na kayong magpapakita rito ulit. Hihi. Huwag kang magla-like sa iba. Bakit naman? Hindi ba napansin mo ang performance ni Zhao kanina? Hindi ba astig? Kapag magaling sila, gagantimpalaan ko. Basta, bawal ka. Henyo ka ba talaga? Hindi mo ba narinig ang tawag nila sa iyo kanina? Hihi. Bayaw. Ibig mong sabihin, tumaas ang presyo ng stock, ligtas ang mga paninda. At si Zhao, sumapi na kay Ling Tzu. Nakakagiliw. Ikaw mismo ang pumunta para sunduin si Zhao dito. Sage. Ate, nahulog na agad ang loob ko sa'yo. Tapos nahulog na pati puso ko sa'yo. Kahit na medyo magulo ang gabing yon. Osling, tulungan mo ko. Pero sa tingin ko, dapat panagutan mo ako. Kasi sa totoo lang, Ling Tzu, Bumalik ka na agad. Kailangan kita dito. kunyamas na manunulat to. Hindi man lang ako pinatapos sa eksena ko. Ah, pag naubos na tong isang insenso, patay ka na. Kahit si Badha, di ka maliligtas. Tandaan mo yan. O ayan na, parating na ang iyong sisterling. Ang hagard mo, parang walang itsuranggang leader. Aba, heto na si sisterling, walang dalang armas. Dumating na walang dala. Ano nang balak mo? Aba, grabe ka naman. Gusto ko lang imbitahang kumain si Brother Zhao. Makipagkaibigan lang. Di ko lang inakalang tatanggi siya sa paanyaya ko. Aya humantong siya sa ganyan. Sayang nga eh, pero mahabagin ako. Aya binigyan ko siya ng isang insenso para maligtas. Isang insenso. Sobra-sobra na iyan para durugin kayong mga basura. Sister Ling, umalis ka na. Mga mutant na mandirigma ang himan ba? Di dapat maliitin ang lakas nila. Gusto mo nang tumakas? Huli na. Ang dami nilang mutant. Patay na. Balita ko magaling ka daw makipag-away, pero anong silbi niyan? Sa mundong ito, kailangan mo ng tao, ng teknolohiya. Puro high-level mutants ang mga tauhan ko. Sobrang lakas. Kung magmamakaawa ka ngayon, pag-isipan kong kunin ka. Palalampasin kita. Ang dami mong sinasabi. Lalaban ka ba o hindi? May paninindigan, gusto ko yan. Nga pala. Mag-iwan ka na ng huling habilin dahil dito sa Kyong City. Lahat ng kumalaban sa Himan ba, ubos na ang lahi. Napakalakas ng loob mo, no? Kahit ang layo-layo ko, amoy na amoy kita. Lumayas ka na. Atakihin. Mukhang palpak ang pinalakas na teknolohiya ni Boss Yu. Ngayong gabi, wala ka na talagang balak magtira ng daan para sa sarili mo. Ganon ba? Daan pa? Inulit-ulit mong hamunin ang pamilya Xu at ginulpi mo ang tao ko ng ganito. Ikaw ang dapat magtira ng daan para sa sarili mo.
Anong gusto mong gawin? Mula ngayon, kapag nakita mo ang ate nyo, lumihis ka ng landas. At huwag mo nang pilitin ang hindi mo kaya. Tigilan mo na ang pangialam sa pamilyang Su at King Lunggang. Baka pagbigyan pa kitang palayain. Abat napakaganda ng palayain mo. Sumi, Andito na. kaya raw ng puppet strings kontrolin ang milyon-milyong patay. Patay, talo na tayo dito. Kayanin mo to, bata. Susaheng, ano nang ginagawa mo? Ate, hindi tayo dapat maghangad ng masama sa kapwa. Pero protektahan ang sarili. Dala tayo ng marami para madaling kunin. At sino na nagsabing haharapin ko siya ng patapang? Tama na ang isang matatamaan. Eksakto, isang stick ng insenso. Paano nangyari yon? Ate, nakaabot ba ako? Nakaabot ka. At napakalaki pa ng nagawa mo. Kapapark ko lang ng si Himinyu mismo. Sumalpok sa akin. Nakakapagtaka, hindi ba niya ito teritoryo? Bakit siya tumatakas? Sinong nakakaalam? At ikaw, ba't ka na parito? Etling. Ibalik mo muna. Hindi sa akin ito. Huwag mo na akong iwan sa susunod. Mag-isa kang kumilos, mag-aalala ko. Huwag kang mag-alala. Habang nandyan ang tuhupangin mo para protektahan ako. Wala akong kahit isang gasgas. Tingnan mo, halos hindi ako matalo. Etling. Kuya, may gagawin lang ako. Nakalimutan na iyon. Na pala, may naalala ko. Hindi sayang ang punta nyo rito, sigurado yon. Kapag nasa labanan ka, may kapalit din yan balang araw. Su Ziheng. Titigan mo pa. Ipopost ko to. Tumigil ka na. Huwag na kayong manggulo sa amin ulit. Kung hindi, Hindi kayo tatantanan ng Heyman ba? Ng He-Man ba? tara na. Maghintay lang kayo. Hindi pa ito tapos. Noon bigla akong kumeno. At bigla na lang sumalpok sa akin si Himinyu Boom. Akala ko noon nabangga ng kotse ang tao. Yun pala, tao ang bumangga sa kotse. Grabing pang iskandalo yon, napakalaking panalo. Sulit na sulit. Sige na, ikaw na ang pinakamagaling. Nga pala, kumusta na si Zaupe? Anong sabi ng doktor? Makapalang balat ng yon. Kanina lang, ang inay-inay na sinabi sa akin. Gusto daw niya ng red-braised spare ribs. Bakit nag-aalala ka? Siyempre naman. Lingsu. Sinipingan mo ako. Dapat panagutan mo ko. Pananagutan, maghanap ka na lang kaya. Ng childhood sweetheart mo para managot sa'yo. Narinig ko kay Assistant Lin inilabas mo ang elixir ng buhay. Hindi lang para makatulong sa mga tao. Ginawa mo rin iyon para sa childhood sweetheart mo. Ibang usapan na yon. Pagkakaibigan yon. Ito, pag-ibig. Assistant Lin, kakalahatiin ko ang year-end bonus mo. At isang buwan kang maglilinis ng banyo. Mukhang hindi pwedeng mag-overtime ng sobrang gabi. Sobrang nakakakilabot. Itay. Ay, anak ko. Tay, may nanakit sa akin. Ano? Nagis ka ba ng sikat sa sarili mong teritoryo sa kabila ng dami ng tauhan mo? Napahiya ka pa? Ibinababa mo ang pangalan ng sindikato. Tay, sinaktan mo ako. Hindi masakit yan. Hayaan mo na ang bagay na to. Bahala na si Daddy. Ako mismo ang maghihiganti para sa'yo. Tay. Sobrang lakas kasi ng Lingzui na yon.
At pati na rin si Chu Jaiheng. Huwag ka nang umiyak, tahan na. Boss Chu, nandito na ang 36 na diskarte sa panunuyo. Una, ang maskuladong tekon. Kunting pakita mo lang ng iyong kagwapuhan. Ng maskulado mong alindog, siguradong matutunaw siya. Sa paanan ng iyong terno, at hindi na makakaahon pa. Sabihin mo na. Sabihin mong mahal mo ako. Handa na ako. Ako, kahiya-hiya. Kahiya-hiya talaga. Huwag po kayong mainip, Boss Chu. Ikalawa, ang romantikong sorpresa. Walang babaeng hindi matutunaw. Sa isang sorpresang napapalibutan ng mga bulaklak. Pasensya na. Akala ko kasi may pasalakay eh. Nakakainis. Nakakainis talaga. Anong matamis na sorpresa? Ako yata ang nasorpresa ng malupit. Huwag magalit, Boss Chu. May mas matinding plano ako. Kung ganoon, bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Ikatlo, ang mabait at maamong binata. Ang Ate Ling na yan, maagang naulila. Sa likod ng matigas niyang anyo. Ang nais niya'y payak na ligaya. Damdamin ang gamitin natin. Ipagluto mo si Ate Ling ng lutong bahay. Paamdam mo sa kanya ang init ng pamilya at tunawin mo ang kanyang puso. Su Zaiheng, okay ka lang ba? Ayos lang, ayos lang. Sige lang, maglaro ka lang dyan. Ate Ling, tawagin mo si Kuya. Magsamgyup tayo. Su Zaiheng, magbihis ka muna. Inaya tayo ni Zhaoke mag-barbecue. Naku, wag na sa labas. Hindi malinis ang pagkain sa labas. Su Zaiheng, ibinagsak mo ba ang kusina? Sige na, tikman mo. Tikman mo na. Tikman mo, tikman mo. Anong nangyayari dito? Tama naman ang pagkakaluto ko ah. Bakit nagtatay to? Su Zaiheng, mula ngayon, huwag ka nang tatapak sa kusina kahit kalahating hakbang pa. Hep, Boss Chu. Ang mga kamay nating ito ay para sa research. Mag-focus na lang tayo sa research. Research na lang. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Ikaw ang unang nagbanggit kay Xiao Qingmei. Tapos kung ano-anong walang kwentang plano pa ang naisip mo. Nilagay mo ko sa alanganin kay Ling Su. Mainit, malamig. Sinasabi ko sa'yo. Si Ling Su napakabuti niyang babae. Kapag naagaw siya ng iba, hindi kita patatawarin. Sino na naman to? Hello? President He. Nagawa mong mabuo ang pampanumbalik, isa kang henyo, Boss Chu. Wala yon, wala yon. Pero, may kasabihan nga. Ang tawag dun ay ang magaling, laging kinukuha na maaga. Kung ayaw mong mamatay, ibigay mo sa akin si Ling Tsue. At ang pampanumbalik, kung hindi, ipapako kita. Sa sarili mong cross. Presidente He, si Ling Su, isa lang siyang simpleng babae. Anong kailangan mo sa kanya? Ako ang nakabangga sa anak mo. Ako rin ang kumuha ng litrato. Lahat ng iba pa. Ako, si Susahin, sasalo mag-isa. Kung may problema ka, ako ang harapin mo. Sa tingin mo ba madaling kausap si Heyman ba? Kapag hindi mo inilabas si Ling Tsue, ang buong ang kanyang Tsu, ang magiging libingan niya, bibigyan kita ng isang araw. Hoy! Hoy! Dakdak ng dakdak ang daldal mo. Sinabi ko na nga ba? Ako ang harapin niyo ako. Pero mukhang hindi nakakaintindi. Ang salita ng tao ang matandang yun. Hindi eh. Boss Chu, binabaan niyo po ba siya? Binabaan ko. Binabaan niyo po talaga? Pipi. Buong pamilya niya ay binawian ng buhay. Tawag yun ng boss ng Himan ba? Astig. Ano pang hinihintay mo? Bumalik ka na sa mansion, mag-impake na tayo, tumakas na tayo. Boss Chu, hintayin niyo ako. Hello? Hello?
May bayag ka pala, ha? Kung ganoon, sabay-sabay na kayong mamatay. Assistant Lin, ay book mo ang pinakamagang flight bukas ng umaga. Hindi. Mag-charter ka ng aeroplano. Kailangan mailabas si Ling Su ng ligtas. Boss Chu, hindi po ba kayo sasama? Paano na ang pampanumbalik kung aalis ako? At saka, alam na, lahat ng ebidensya ng krimen ng Himan ba? Kailangan kong maipasakulong ang mga yan. Na pala. Ito ang black card. Gamitin nyo sa lahat ng gastusin. Siguraduhin yung hindi nagigipit si Ling Su. Ano? Anong ginagawa nyo? Ling Su, kumilos na ang boss ng Himan ba? Nasa malaking panganib ka ngayon. Magtago ka muna. Ako na ang bahala rito. Ang boss ng Himan ba? Ang tatay ni Hemingyu. Kulang pa ang anak, dinamay pa pati tatay. Ling Su, hindi ito biro. Game point na to. Ano bang ginagawa mo? Ultimate boss ng grappling. Yes. Himan ba, relax ka lang, sisiw lang to. Ayusin nyo yung mga gamit ko, ginulo nyo eh. Ling Su. Ling Su, makinig ka naman sa akin, please. Itong si Hezenhai, walang sinasanto yan pumatay. Magtago ka muna sa ibang bansa ng ilang araw para pagkatapos ko dito. At saka ka na bumalik, pwede ba? Ayoko, hindi ka sakit, humilap naman ang manong sa'yo. Sabi ko na sa'yo, protektahan kita. Ling Su, Ling Su. Hindi mo na ako tinatawag na ate. Hindi naman tayo nagkakalayo ng edad. Pag mas bata tapos hindi ka tinawag na ate, may tinatagong motibo yan. Pwede ba? Tigilan mo na yan, Ling Su. Natatakot ka ba? Takot? Huwag kang matakot, protektahan kita. Ling Su. Natatakot ako. Ang kinatatakutan ko ay baka may mangyaring masama sa'yo. Boss Chu. Boss Chu, mag-ingat po kayo. Sisling, kita mo, may lason ang patalim. Zaiheng, huwag mo akong takutin. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Bawal kang humarang sa harap ko. At mula ngayon, bawal na bawal kang humarang sa harap ko. Natatakot akong masaktan ka. Nasaan ang pangkontrabala mo? Nasa maleta mo. Heto, kunin mo. Mabisa yan. Ang tanga-tanga mo naman, Su Zaiheng. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako aalis. Sabi ko sa'yo, poprotektahan kita. Si Su Zaiheng, protektado ko. Nakuha mo. Bumaba ka riyan. Dahil sa sobrang sama ng intensyon ng kalaban. Simula ngayon, maglalaan ako ng 24 oras na walang pahinga. Bantay sarado sa iyo. Huwag kang matakot. Mula ngayon, ako na ang magtatanggol sa iyo. Sa pagkakataong ito, ako naman ang magtatanggol. Tatanggol. Zaiheng, ayos ka lang ba? Ayos lang. Huwag kang gagalaw. Anong gagawin mo? Mag-ingat ka, Boss Tsu. Hoy, Ang 100 araw ay tapos na. Nabasag na ang selyo ng Agima. Mga tagapagmana ng pamilya Ling, sa pamamagitan ng tadhana, ang inyong karma ay kayo na mismo ang haharap. Huwag. Mahal, nakauwi na ako. 3 buwan na di umuwi ang aming respetadong Professor Ling. Sa wakas, naalala na rin ang daan pauwi. Malapit na matapos ang research ng gamot. Kailangang todo focus, bawal magpabaya. At saka, ito rin naman ay para. Mas maraming pasyente ang maagang madetect at magamot, di ba? Napakalaking kabutihan nito. Sige na, si Prof. Ling, selfless. Parang bayaning di pumasok. Birthday nga pala ni Nanan ngayon.
May regalo ako lalo para sa kanya. Susunduin na ng kasambahay. Sa Haiheng, 5 taong gulang na ako ngayong taon. 4.5 ka pa lang. Tawagin mo kong Ete. Ayoko. Mas matanda ako sa'yo. Bakit ayaw mo kong tawaging Ete? Ilang buwan lang ang tanda mo. Di counted yun. Sige na, sa'yo na. Yung miss, nandito na si Sir. Hinihintay ka na ng lahat. Pakantahan ka ng birthday song. Yehey, nandito na si Daday. Ang daday ko ay isang sikat na professor. Maraming tao ang kaya niyang iligtas ng gamot niya. Mauna na ako. Sa Tebe, tandaan mo, tawagin mo kong Ete ha. Behe. Nandito na ang keke. Maganda, di ba? Salamat sa pagod, miss. Maganda ba? Maganda. Ano sa tingin mo, pag sinuot ko itong maliit na sombrero, di ba? Bibong-bibo na agad ang dating. Mamaya pagbalik ni Nanan, sorpresahin ko siya. Para kang ewan. Sino ba namang makakakilala na ikaw yung prof? Ling na gumawa ng anti-cancer drug. Birthday naman ni Nanan, kailangan mag-enjoy. Haha, na. Pasensya sa istorbo sa inyong dalawa. Boss He, ano pong ginagawa niyo dito? Kasi, si Professor Ling, nagtatago sa lab at ayaw akong kausapin. Kaya wala akong choice kundi ang pumunta rito mismo sa bahay niyo. Hoy! Huwag kayong kabahan, Ginang Ling. Naparito ako para pag-usapan ang isang dial na panalo para sa atin. Pirmahan nyo na yan. Mukhang nagkakamali yata kayo, Boss He. Napakalaki at makapangyarihan ng He-Man ba group nyo. Ako naman ay isa lang hamak na researcher. Wala akong mayaambag sa inyo. Nagpapakumbaba ka lang, Professor Ling. Balita ko, malaki na raw ang progreso ng anti-cancer drug na din-develop mo. At alam nyo naman kung paano gumalaw ang He-Man ba group. Sa akin lang pwedeng imonopoly ang gamot na yan. Gagawin nating ginto ang gamot na yan. Pirmahan nyo lang. Sisiguraduhin kong angat ng todo ang pamilya Ling. Salamat sa pagtingin, Boss He, pero hindi ganoon kalaki ang ambisyon ko. Mas mabuti pang umalis na kayo. Huwag kang pasaway, Professor Ling. Huwag mong pipilitin na kumalag sa akin. Ang pananaliksik na kasawa ko ay para makatulong sa mas maraming pasyente ng cancer, hindi para magsamantala sa dugo ng tao. Nakakatawa kayo. Mayroon kayong 5 taong gulang na anak na babae. Di ba? Hizenhai, kung sasaktan mo ang anak ko, magdamayan na tayo. Papatayin kita. Anong gusto mong gawin ko? Simple lang. Pirmahan mo na. Ang anti-cancer formula ay pagmamay-ari na ng He-Man ba at tungkol naman sa pamilya Ling. Hija, dahan-dahan lang sa paglakad. Dito, ingat. Akyat na. Mamamatay tayong dalawa. Hija. Maglaro tayo ng taguan, ha? Kailangan mong magtago ng mabuti para hindi ka makita ng masasamang tao. Tama, huwag kang mag-ingay. Masyadong makintab ang hayupin mo, makikita ka ng mga kontrabida. Itatago muna ni Tito. Heto ang lollipop sa'yo. Hija, kahit anong makita mo mamaya, huwag kang mag-ingay. Huwag mong hahayaang makita ka ng masasamang tao. Okay? Hija, huwag kang imik. Kahit anong makita mo o marinig mo, manahimik ka lang. Di pa tapos ang gamot. Kailangan ng masusing plano. Boss He, bumalik ka muna. Parang hindi nyo pa naintindihan ang sitwasyon ninyo. Hindi ako naparito para makipag-usa. Ito ay isang abiso. Boss He, umuwi ka na muna. Kailangan mo ang asawa ko. Hizenhei, nababaliw ka na ba? Ito ang patakaran ng He-Man ba? Ang masunurin. Nabubuhay. Ang matigas ang ulo, nililibing. Sira ulo ka, Hizenhai. Ako si Professor Ling. Hizenhai, wala kang sasapitang kabutihan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ara na. Kaya pala, 18 taon na ang nakakaraan. Ang mga magulang ko, si Hizenhai pala ang pumatay sa kanila.
Ling Feng, Ling Feng, Ling Feng. Ling Feng. Nan. Nakikiusap ako nung iligtas mo ang buhay ni Nan. Ling Feng. Nay. Poprotektahan ko siya. Ang alaala ng pamilya Ling at ang mga sikretong ito ng nakaraan ay ililibing na lahat. Sa agimat na ito, darating ang araw kung magkakaroon siya ng sapat na lakas. Sa takdang panahon, siya na mismo ang tatapos sa lahat ng ito. Labing-walong taon na. Oras na para maningil sa lahat ng utang, lumaman o bago. Sige, ang lakas ng loob mo. Akala ko ba ayaw mo na? Pumunta ka pa. Hizenhai. Lumang sama ng loob, bagong ganti. Akin na ang buhay mo ngayon. Ling Tsue, ang yabang mo pa rin ah. Yung punyal kagabi, nilagyan ko ng bago kong timplang lason. Sa mga ordinaryong tao, patay agad. Sa may kakaibang lakas naman, pinipigil nito ang inyong kapangyarihan. Anong lasa ng lason ko, ha? Anong lasa? Tikman mo nga. Anak ko. Anak ko. Lahat kayo, makinig kayo sa akin. Patayin niyo siya. Huwag. Boss Chu, sa wakas nagising ka na. Anong nangyari? Bakit ako buhay pa? Si Sister Ling, para iligtas ka, sinipsip niya lahat ng lason sa katawan mo. Para mawala yun, pansamantalang. Hihina ng gusto ang kapangyarihan niya. Nasaan si Ling Su? Hindi namin napigilan. Pumunta siya sa lungganing Himanba. Kung may mangyari sa asawa ko, pananagutan mo. Ang laki naman ng risk sa trabahong to. Buwisit. May natirang lason pa, di pwedeng gumamit ng kapangyarihan. Nilason na nga, pinilit pang gamitin ang lakas loob. Mamatay ka na. Sandali lang. Ikaw? Tabi. Makikiraan lang. Matalas din to ah. Saktong-sakto. Kayong dalawa, sabay na kayong mamatay. Sandali lang ulit. Dala ko ang pampanumbalik. Narito ako para ibigay sa'yo ang pampanumbalik. May utak ka rin pala, bata. Dahil sa pampanumbalik na yan, bububuin ko bangkay mo. Please, mo. Niloloko mo ako. Mamatay ka na. Ikaw yata itong naghahanap ng away. Para malaman mo kung sino ang mas makapangyarihan. Sa ating dalawa. Sino ba talaga ang boss? Hindi. Impossible to. Malinaw na nalason siya. Kalahati na lang ang lakas. Kaya kong kontrahin ang lason.
Sino ba talaga ang babaeng yan? Ang lakas ko. Malinaw na nasa tuktok ng kakayahan na ako. Paano naging possible na masugatan ako ng lakas niya? Anong tuktok? Ang alam ko lang, laging may mas malakas, laging may mas mataas. Marami ka pang di alam, no? Sige, ilabas mo na lahat ng dirty tricks mo. Ngayon, isasama ko kayo sa hukay ng anak ko. Lakas sipsip. Aninong hakbang? Diyos ko, anong klaseng mahikayan? Lingsue, mag-ingat ka. Ayaw mo bang tukuyin kung alin ang totoong ako? Imposibleng malaman to, paano natin to lalabanan? Hinding-hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan. Walang kapatawaran ang pagkamatay ng pamilya. Tamaan. Hindi ito possible. Ikaw, isa kang hamak na bata. Paano ka naging ganito kalakas? Sino ka ba talaga? Ako ang anak ng pamilyang Ling na pinatay mo 18 taon na ang nakalipas. Ling Su. Ang batang yun ng pamilyang Ling? Impossible. Ang karma'y umiikot, walang pinalalampas ang hustisya. Nang ginagawa mo ang iyong mga kasamaan, alam mong darating ang araw na ito. Ako, ayoko tong tanggapin. Tara na. Tara na. Ate, iligtas mo ako. Sumigaw ka pa. Walang magliligtas sa'yo. Ibigay mo na sa akin ang papanumbalik. Sige, ibibigay ko. Lahat ng pera ko, sa'yo na lahat. Pati ako, sa'yo na rin. Ano pa? At pati ang lahat ng desisyon sa bahay, susundin kita. Susundin din kita. Hindi ka naman ang Xiaoqing mo. Hindi ka natin salayan. Ikaw pala yun, ikaw lahat ito. Ikaw rin si Xiaoqing Mei. At ako, sa'yo na rin talaga. Sige na, pumayag na ako. Natanggapin kita. Alam ko naman, ako talaga ang pinakagusto ni ate. Mapa, tigilan na ang drama. Ang laki-laki na natin tapos napaka-immature pa rin ninyo. Anong sinasabi mo? Walang sinuman ang nagsimulang maging mandirigma. Sadyang nabasag lang ang baluti, tinahitahi, hanggang naging matibay na't walang makakalusot. Ngunit ang matigas na itsurang yan ay sa huli mapapalambot din. Ibaba mo na ang iyong mga talim. Ang pinakamahalagang pagpapagaling sa mundo ay hindi ang instant na lunas. Ang taong kasama mo hanggang pagtanda. Mula sa unang tibok ng puso hanggang sa pagtanda.